Okay. So, sa ano na tayo, inverse trigo na. So, dalawa lang sasagutan natin dito. Tapos, chain rule na so. Okay. So, ulit first gagawin natin dito? Check the function, the problem. Given problem. Tignan kung pwedeng ma-simplify. Pwede bang ma-simplify? Hindi, di ba? So, anong gagamitin natin na pag-derive? So, pag may naging negative 1 or arc cosine or arctan, basta pag may arc, ibig sabihin inverse trigo na yun. Excuse me. And then, so since hindi na masisimplify yan, let's proceed agad sa pagsosolve. Tignan nyo lang ang formula nyo. So, ano ang formula ng cosine negative 1t? So, ang cosine negative 1 is equal to negative, sulat muna natin ang 4. Wait lang. Okay, so so para di ka maguluhan, sulat mo muna yung 4, di kayo maguluhan. Tapos, yung derivation nitong cosine negative 1t. So, ang cosine negative 1 is negative 1 over radical square root of 1x squared minus mo sa 10. Ano ng tangent 1 over 1 plus x squared. So, ang gagawin lang natin dito is itong 4, iaangat lang natin siya, tapos itong 10, iangat ko lang. Kasi 4 times 1, tapos 10 times 1. So, magiging negative 4, 1 minus x squared minus 10, 1 plus x squared. And then, ganun lang yung sagot. Ganyan lang. Wala na. Di mo yan masisimplify. So, let's proceed sa next. Ang letter B, wait, hanapin ko yung given. Tagal mag-loading. Kapag pag mag-review kayo, i-AI nyo yung answer. Tapos, yung answer lang muna yung i-AI nyo. Tapos, try nyo i-solve. Then, kapag nakuha nyo yung the same answer, all the goods. Ano yun? So, ang next is y is equal to z. Z yan Tapos sine negative 1 x z ay z pala dapat hindi x. Okay. So, tignan nyo na mabuti kung saan ang mag-e-end ang radical. Kasi baka yung nakalagay sa given, so naka-extend pala dito, kuha to. So, magkakamali na. So, tignan nyo na mabuti. Kung para di kayo maguluhan, lagyan nyo ng dot kapag magkatabi kasi multiply na yan. Multiply matic yan. Excuse me. So, ngayon, anong first step na gagawin natin? See if pwedeng ma-simplify. Pwede, kasi may radical. So, kapag simplify mo radical, diba? Exponent mo is 1/2 lang. Diba? Tapos, multiply mo lang siya sa sine negative 1 z. Ganun lang. Then, after that, ano na gagawin natin? So, as you can see, multiplication yan. Magkatabi sila. So, anong gagawin natin pag multiplication?
apply product rule. So, mag-arrow tayo here. Apply product rule. So, gamitin ko ulit ang U at V para mas masanan kayo. So, ang U natin is Z1 half. So, ang V natin is sin negative 1 Z. Ang derivation nito is 1 half Z 1 half minus 1. 1 half Z negative 1 half. Tapos dito naman magiging ano ng sin negative 1? Check nyo sa formula. So, ang sin negative 1 is 1 over 1 minus Z squared. So, ganyan lang. Ganito na. Ngayon, meron ka ng U prime, meron ka ng V prime, meron ka ng U at V. Diba? Ngayon, let's solve for the product rule na. Ano ang product rule natin? U prime times V plus U times V prime. Ano ang U prime? Ang U prime natin, wait lang. 1 half Z negative 1 half. Plus ano ang V? Sin negative 1 Z. Plus ano ang U? Z1 half. Multiply natin siya sa V prime, which is ito. 1 minus Z squared. So, simplify natin siya. Ito, magiging ano ba ito? Copy mo lang. As is 1 half Z negative 1 half sin negative 1 Z plus ito, Z 1 half. Lagay mo lang siya sa taas. Z 1 half 1 minus Z squared. So, ganyan lang. Ganyan lang. And then, lalagay na natin siya ulit dito. Diba? So, ano ang answer natin doon? 1 half Z negative 1 half times sin negative 1 Z plus Z 1 half over 1 minus Z squared, square root niya. So, technically, pwede na ito maging answer. Ganyan na. Pero, kung gusto nyo pang i-simplify natin. Ganito ang simplified form niya. So, tignan mo ng mabuti. Tignan natin ng mabuti. So, di ba 1 half to? So, 1 half. Yung Z natin is raised to negative 1 half. Yung nandun sa pinakaunang topic, which is basic of derivatives, nilagay ko doon na kapag gusto mo maging positive ang exponent mo, need mo siyang ibaba. Hindi ba? Need mo siyang ibaba. So, ibababa natin yung Z kasama nito. Kaya maging 2Z 1 half. Ngayon, yung sign naman, dito lang siya. Times sin negative 1Z. Plus, or kahit wag mo nalagyan ng times. Basta magpagdikitin mo lang. Plus, ang gagawin natin naman dito, di ba 1 half? Kaya siya naging 1 half is dahil dito sa radical. So, i-convert lang natin siya doon sa radical ulit para mas simplified ba. Tapos, 1 minus Z squared. Ngayon, meron pa yan. Pwede pa yan masimplify. Itong sign, lagay natin doon. Tapos, itong 1 half, gawin natin radical. Gaya nito. So, lagay na natin yan. Sin negative 1Z 2 square root of Z.
plus square root of z over 1 minus z squared. Yan na ang sagot. Huwag mo nang isipin, pwede pang makancel ito at ito. Pwede pang makancel yan at iyan. Huwag mo nang isipin ganun. Ganyan lang. Follow mo lang yung mga formula. Huwag kayong masyadong maguluhan sa mga ganito. Kasi dito part or dito sa part na ganito, baka maguluhan kayo baka matakot kayo kasi may makikita kayong radical sa taas, tapos may makikita kayong radical sa baba. Huwag kayong kasi usually hindi mo makakancel yung ganyan pag in most cases. So ganun lang sa inverse.